Sabay-sabay pong humarap sa NBI ang mga nagpakilalang dating Marines at abogado ni Attorney Levy Baligod kahapon. Ipinasabpi na po sila ng NBI para maberipika ang kanilang pagkakakilanlan, military service at maging mga naging trabaho. Dumating din po kahapon ang dating kongresista na si Mike Defensor kasama naman ang kanyang abogadong si Ferdinand Topacio. Ayon kay Baligod, itinuturing ng potential witnesses ng NBI ang kanyang mga kliyente. Pero nilinaw po ng NBI na hindi pa ito pinal dahil nagsisimula pa lamang ang investigasyon. Itinanggi din po ng ahensya na may pinagtatakpan sila at ipatatawag ang mga mapapatunayang sangkot. Lahat ng anggulo tinitingnan po natin. Pero sabi ko nga po, yung proseso ng investigasyon sinusunod po natin. May nagreklamo, tatanungin natin yung nagreklamo, titingnan yung mga ebidensya ipresinta, at hindi po natin magdadalawang isipan na tawagin yung mga tao po na dapat tawagin kung doon po tayo dinadala ng investigasyon. Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa ibang balita, tinanggal na po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Department of Tourism ang laging trending pero sa maling paraan na si dating Secretary Cristina Frasco. Mula sa DOT, inilipat ng Pangulo si Frasco bilang Presidential Advisor for, ito po ang kanyang bagong posisyon, Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Pakiulit please. Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Para may kulang yata. Ano? Pakiulit. Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. And picture taking. And selfies and picture taking. Nagbabalita ako, ginugulo mo ako. Mula nga po sa DOT mga kapatid, inireappoint ng Pangulong Marcos si Frasco bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Tututukan niya po ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan na nakatuon sa pagpapaunlad ng mga komunidad, lalo na po ang mga lugar na apektado ng sakuna. Papalit po kay Frasco sa DOT bilang Officer in Charge si Tourism Undersecretary Verna Buensuceso. Samantala, naniniwala naman po ang ilang mambabatas sa mahalagang testigo sa impeachment ni VP Sara ang umano'y bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Kabilang po sa idinitalya ni Madriaga sa kanyang sinumpaang salaysay ay kung paano daw ginasta ng bise ang kanyang confidential funds. Nauna nang sinabi ni Madriaga na may mga banta daw sa kanyang buhay kaya dapat daw masigurong ligtas siya. Dahil po dito, iminungkahi ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno na ilipat na muna sa kustodiya ng House Justice Committee si Madriaga. Suportado po yan ang kampo ng bise dahil gusto din daw nila itong manatiling buhay. Matatanda ang sinampahan ng reklamong perjury ng Vice-Presidente si Madriaga at nanindigan po ito na pamumulitika lamang ang motibo ng mga akusasyon laban sa kanya. Nakiusap naman po ang isang mambabatas sa Kamara sa Land Transportation Office o LTO kung pwedeng wala na munang hulihan ng traffic violators. Sa gitna po yan na nararanasang taas presyo sa gasolina. Ayon kay Suerte Party List Representative Arlene Ayon, baka pwede naman daw na wag na munang hulihin ang mga motorista sa loob ng ilang linggo para makabawas man lamang daw sa hirap na nararanasan ngayon ng publiko dahil pa rin po sa patuloy na pagsipa ng krudo. Yun nga lang, tinabla siya ng LTO dahil mahalaga daw ang panghuhuli sa mga pasaway na motorista para po sa kaligtasan ng publiko. Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime? Habang naghihirap yung ating mga tao, habang lubog tayo ngayon sa kahirapan dahil sa sitwasyon natin, pwede ba yon na may no apprehension, wala munang huli, lalo na sa mga single motor. Kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school, or baka pwedeng bigyan muna natin ng status quo. Road safety po ito eh. Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin sa LTO.
Yan nga po ang sagutang tinig, ginaswerte Party List Representative Arlene Ayon at LTO Chief Marcos Lacanilao. Pwede ba nating, ang suggestion po ni Manong Ted kanina, pwede ba nating no salary muna ang mga halal ng bayan for 2 to 3 weeks for the meantime? Habang naghihirap po ang ating mga tao at mga kababayan, pwede po ba yon? Siyempre hindi. Sino po ang kakasa sa unang challenge? Kung kayo ay totoong para sa serbisyo publiko, huwag kayong pasweldohin ng 2 hanggang 3 linggo. Pwede ba yon? May sagot si Congresswoman. Ano? Ano kasi na swerte? Ayun. Ang taba ng utak nito lalo pag Friday, no? O siya, 7:32 mga kapatid. Oo nga naman. Eh, ang lagay, kayo lang sineswerte dyan. Pero mga kapatid, sa oras nga po na 7:32, ang tamang oras at naman po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.